Nagsalita na ang OFW na nag-viral. Sinagot nito ang mga bashers kaugnay sa komento na kumakalat ngayon sa Facebook at TikTok na di umano'y lumabas ito ng nakatapis ng tuwalya at inaakit di umano nito ang anak ng kanyang amo na isang pulis. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po yung komento na kumakalat sa Facebook at TikTok. Mula ito sa isang OFW kasambahay na kaibigan di umano ng amo nito ang amo ni Kabayan. Ayon kasi sa naging pahayag nito, si Kabayan daw ay hindi daw ito pinauwi dahil sa ganda. Pinauwi daw ito ng amo dahil ilang beses na umano itong lumabas sa banyo na nakatapis o nakabalot lang ng tuwalya pagkatapos maligo. Isang beses daw ay nakita daw ito ng kanyang among babae, kaya daw ito pinagsabihan. Pero inuulit pa rin daw ni Kabayan na ngayon sinagot nito ang mga komento na inilabas ng ilan nating mga kababayan sa social media. Ako ang CR is nasa kwarto, na ako sa 4th floor. Hoy guys, lisod pud mag-green coat ko no. Gikag CR. Sabi niya, alangan naman magringkot daw siya paglabas ng CR galing maligo. May sariling CR pala itong si Kabayan sa kanyang kwarto. Kaya pala ganito siya kakampante lumabas ng CR na nakatuwalya lang. Kung ikaw kadama, ang CR jud nimo na jud sa inyong kwarto. So feeling free ka nga magawas nga nakatawil kay nasa imong kwarto. Sabi niya, ang kadama ay mayroong CR sa loob ng kwarto, kaya feeling free siya lumabas ng CR na nakatuwalya. Ano ba daw mali sa ginawa niya? Samantala, sinagot naman ito ang isang komento na isa umano sa dahilan kung bakit ito pinauwi ng kanyang amo dahil sa pananamit nito na sobrang sikip at nangaakit daw ata ito ng lalaki sa bahay kung saan ito nagtatrabaho. Ang akong suot jud nga magtrabaho is naka-uniform jud ko. Tapos naka-hijab na ha. Sabi niya, ang damit umano na suot niya sa trabaho ay ang kanyang uniform at naka-hijab pa umano siya. At binigyan linaw rin ito ang komento na di umano'y inakit umano ni Kabayan ang kanyang baba o ang anak ng kanyang amo na isang pulis. At nahuli pa di umano si Kabayan kasama ang anak ng kanyang amo sa loob ng CR. Do you think kung nakasala jud ko sa ilaha og bugat nga, sige dito na ta sa ginaingon nila nga nagiakit na ko ako ang baba. Do you think akong madam mosugot nga paulion lang ko nga wala, tapos paulion lang ko nga quits lang ba? Walay nahitabo. Sabi niya, kayo nga mga OFW dyan sa Middle East, sa tingin nyo, kung nagkasala daw siya o nangabit, makakalabas pa daw ba siya ng bahay ng kanyang amo? Sa tingin nyo daw, kung nagkasala siya ng mabigat sa kanyang amo, gaya ng kung halimbawa daw, totoo talaga na inakit niya yung baba niya, papayag ba daw yung amo niya na pauwiin siya ng ganun lang, na parang quits lang na wala daw mangyayari sa kanya? Kabalo ka mostly nga nag-bash sa aqua is mga OFW lang gyapon. So unta ang nakasabot sa ako ang sides is mga OFW pud kay sila man nakabalo kung unsa jud ang mga ugali didto sa ato ang mga amo no. Sabi ni Kabayan, karamihan daw sa nagbabash sa kanya ay mga OFW lang din. Sa halip na sila sana yung makakaintindi sa kanya kasi mga OFW rin sila, ay sila pa itong nagbash. Alam naman daw sana ng mga OFWs kung ano ang mga pag-uugali ng mga amo nila doon. Kung gusto niyo daw po malaman kung ano ang dahilan ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas, pakinggan niyo daw po ang live video ni Sir Bong. Nasabi na daw niya lahat sa live video ni Kabong at huwag daw po kayong magbase sa caption tulad ng iba para malaman daw ninyo ang buong storya.